Sa academy, bagsak si Denki sa training na lakad pader technique. Yung tropa niya nagbigay ng tips pero praning si Denki kasi first time niyang bumagsak sa test. Natakot siya na baka maulit kay Iwabi na na-delay sa graduation, sabay narinig pala ni Iwabi kaya naging awkward. Hindi sumuko si Denki at paulit-ulit umaakyat sa wall. Dumating si Metal at inalok siyang tulungan. Dinala siya sa rock climbing pero nadulas si Denki at muntik na mahulog, buti na lang sinalo siya ni Rock Lee. Samantala, si Iwabi naman hirap sa math kahit tinutulungan siya ni Boruto. Napansin ni na Inojin at Shikadai na mas bagay si Denki magturo pero mukhang hindi papayag si Iwabi dahil sa comment niya dati. Maghapon sumemplang si Denki sa training kasama si Metal at Rock Lee. Samantala, nakuha ni Iwabi yung mababang score niya sa test. Nakita niya si Denki na todo push pa rin sa pag-akyat. Nilapitan niya at binigyan ng tips kaya gumaling si Denki. Tinanong ni Denki bakit siya tinulungan kahit na-offense siya dati. Sabi ni Iwabi na wala lahat ng tropa niya nung nauna mag-graduate at ayaw niya mangyari yon kay Denki. Inalok siyang turuan ni Denki pero nagkunwari si Iwabi na nag-aaral din siya. Napansin ni Denki yung mababang score at umamin si Iwabi na ayaw niyang maistorbo si Denki sa training kung siya pa ang tutor niya. Sabi ni Denki, simula nung nakilala niya si Boruto, nagbago ang pananaw niya sa ninjutsu. Gusto na rin niyang maging shinobi katulad nila kasama si Iwabi. Kaya nag-decide silang tulungan ang isa't isa. Kapag nahihirapan si Iwabi sa aral, pinatayo siya ni Denki sa kisame gamit chakra para mas makafocus. Dumating ang araw ng test. Papunta sila Denki at Iwabi pero nadaanan nila yung nasusunog na building. Narinig ni Iwabi yung babae na humihingi ng tulong para sa anak niya kaya pumasok siya. Napansin ni Denki na dapat may sprinkler yung gusali pero di gumagana. Ginawa ni Iwabi ng earth release wall para protektahan yung mga bata habang inaayos niya yung sprinkler box. Sa academy, nag-aalala si Boruto kasi wala pa sila. Si Denki, inakyat yung building gamit wall walk technique at pumasok sa bintana. Nakita niya yung wall ni Iwabi, tapos sakto natapos na ayusin ni Iwabi yung sprinkler system. Nailabas nila yung mga bata at bumaba sa pader palabas. Huli silang dumating sa exam. Sa opisina ni Shino, inexplain nila bakit sila late. Sabi ni Shino, di na sila kailangang mag-test kasi ang test ay para lang siguraduhin na ready sila sa totoong sitwasyon at naipakita na nila yon kasi prioritize nila buhay kaysa exam. Pinasa ni Shino silang dalawa at nag-congrats naman agad ang mga tropa. Isang araw, si Shino ay nagtuturo sa mga estudyante kung paano maglakad sa ibabaw ng tubig, pinaikot-ikot pa niya ang tubig para parang alon sa dagat at ilog. Pagkatapos, si Sarada pauwi na may dalang grocery, nakita niya sina Boruto, Inojin, Shikadai at Denki na tumatalon mula sa tren. Inaya siya ng tropa para turuan si Denki mang isda. Tumanggi si Sarada kasi kailangan niya magluto ng hapunan at sinabihan pa sila na delikado sumakay sa bubong ng tren. Sa bahay, nagluluto siya ng sabaw nung dumating si Sakura. Kinabukasan, binigay ni Sarada kay Sakura ang schedule ng bakasyon nito habang nag-eempake. Tinanong ni Sakura kung may gusto siyang ipabili pero sabi ni Sarada huwag na lang mag-aksaya ng pera. Napansin ni Sakura yung teddy bear na dapat kinuha na para sa pasyente niya pero naiwan pa rin. Wala na siyang oras ihatid kaya si Sarada na lang nagboluntaryo. Sa tren, na-distract si Sarada kakabasa ng note mula sa nanay niya kaya nakalimutan niya yung teddy bear pag alis niya. Gusto sana niyang habulin yung tren pero naisip niya na nakakahiya tumalon sa bubong gaya ng ginagawa ni Boruto. Naspot siya ni Shizune, nag-usap saglit tapos umalis na siya. Samantala, yung tropa walang mahuli na isda kaya nag-decide si Boruto na maghanap ng mas bet na spot. Si Sarada nagmamadali papunta sa next station pero tinulungan pa niya isang lola bumili ng tiket kaya hindi niya naabutan yung tren. Kaya tumalon na lang siya sa ibabaw ng tren bago ito umalis at nagulat siya na enjoy pala siya. Nasight siya sandali ni Shikadai pero nagtago siya agad. Dahil curious, sinabi ni Shikadai sa iba na parang nakita niya si Sarada. Si Sarada nagtatago sa kanila pero nahuli nila yung mga yapak niya. Muntik na siyang mahuli pero nakatalon siya pababa ng tren. Nakakita sa kanya si Chocho at nakiusap si Sarada na huwag siyang isumbong. Dinala siya ni Chocho sa Lost and Found, nakuha nila ang isang package pero hindi pala yun yung teddy bear, magkamukha lang ang balot at yung tunay na package na claim na. Dinala siya ni Chocho sa marketplace na nagbebenta ng mga gamit galing ibang village. Pinakilala nila yung laruan sa isang tindero at nalaman nilang Tekigikir doll pala ito na pinapadala sa ilog bilang ceremony para sa ancestors. Bilang bayad, binigay ni Chocho yung rare flavor chips niya na secret stash pa niya. Habang nasa trip naman si Ino at Sakura, dinala ni Ino si Sakura sa lugar kung saan sila unang nag-date ni Sasuke.
Dumating sina Sarada at Chocho sa lugar ng ceremony pero naihulog na yung package sa ilog. Ibinalik nila yung maling package tapos si Sarada nanginginig habang naglalakad sa tubig para kunin yung sa kanya. Dumating bigla yung tropa para mangisda sa ilog, na-distract si Sarada at naitapon yung package kay Chocho bago siya malaglag sa tubig. Lumutang siya kung saan nagpi-fishing yung tropa. At sinabi niya na naligo lang siya, kaya napa-intimidate sila. Na-deliver niya yung teddy bear at kumain sila ni Chocho sa labas. Pag-uwi ni Sakura, inalok siya ni Sarada ng sabaw pero dahil natuto siya sa nangyari, sinabi niya sa nanay niya na binago niya yung recipe niya ngayon. Si Boruto ang nagbabantay kay Himawari na nakahiga lang kasi may sakit habang si Hinata pumunta para kunin ang gamot. Naalala ni Boruto yung dati ring time na nahirapan si Hima at naalala rin niya nung naging Hokage si Naruto. Noong gabi bago ang inauguration, si Naruto umuwi lasing kasi nag-celebrate kasama tropa. Kinabukasan, si Boruto tumalon sa kanya para gisingin kasi si Hima di kaya. Si Hinata naman umalis para kunin yung formal wear ni Naruto, gawa ng sikat naman anahi na gumagawa ng lahat ng damit ng Hokage dati. Sa venue, si Kakashi sobrang happy kasi pwede na siyang mag-retire. Dumating si Hinata pero wala pa si Naruto, kaya balik siya sa bahay. Doon, nag-aaway si Boruto at Hima sa teddy bear hanggang sa mapunit nila. Na-trigger si Hima, biglang nagbiyakugan, at muntik na niyang bugbugin si Boruto. Takot na takot si Boruto pero pumasok si Naruto para harangin, at siya ang nataman hanggang ma-knockout. Sa event, si Kakashi at Shikamaru nagpanggap si Konohamaru na Naruto para magpatuloy ang seremonya. Si Iruka lang ang nakahalata sa crowd. Si Hinata umuwi at nakita si Naruto nakahiga unconscious, sarado ang mga tenkasu. Sa taas naman, nakita ni Hima si Boruto nakatago sa closet. Balik sa present time, iniisip ni Boruto yung galit niya kay Naruto kasi busy palagi sa pagiging Hokage at di na umuuwi. Naiinis din siya na di man lang tiningnan ni Naruto si Hima, pero sakto dumating si Naruto. Napansin ni Boruto na baliktad pa ang suot na cloak ni Naruto, pero secret siya na masaya kasi umuwi si tatay niya. Nag-away pa silang dalawa kung ano dapat kainin ni Hima, kaya pinatalsik silang dalawa ni Hinata palabas. Inaya ni Naruto si Boruto kumain at dinala siya sa Ramen Ichiraku. Binati sila ni Ayame. Habang naghihintay ng ramen, napanood nila yung balita tungkol sa 5-cage meeting. Nagtanong si Boruto kung magiging busy na naman si Naruto, pero sabi niya wag mag-alala. Dumating sina Choji at Chocho para sa ramen eating contest, gusto talunin yung record. Naiinggit si Boruto sa closeness nila. Bago sila umalis, nakita nila na tabla lang yung laban, walang nakatalo sa record holder. On the way out, napilitan si Naruto sabihin na si Hinata pala ang current ramen queen na may hawak ng record. Sa bahay, nakita ni Hinata yung picture ng inauguration ni Naruto at naalala niya yung ending ng araw na yon kung saan nag-usap sila tungkol sa Byakugan ni Hima at bagong pangarap ni Naruto. Si Sarada ay nakatingin mula sa malayo habang si Boruto ay nagbabandal sa Hokage Rock. Samantala, karamihan sa mga kaklase nila ay nagte-training kasama ang mga tatay nila. Si Naruto nagpadala ng Shadow Clone para habulin si Boruto sa buong village at nung tinanong siya ni Boruto, nagsinungaling si Sarada para di mabuking kung nasaan siya. Nagets ni Sarada na gusto lang ni Boruto ng atensyon mula sa tatay niya, pero deny agad ni Boruto. Dumating si Shikamaru, ginamit ang shadow niya para i-paralyze si Boruto at pinagalitan siya kasi abala raw siya kahit Shadow Clone lang ang hinahabol. Sabi ni Shikamaru, magkamukha raw sila ni Naruto na ikinairita ni Boruto. Pinatawag niya si Shikadai para tawagin ang Shadow Clone ni Naruto. Maya-maya, kumakain si Sarada kasama si Chocho. Napaisip siya kung worth it pa ba maging ninja, lalo na malapit na ang graduation exams. Ayaw mag-training ni Chocho pero pinipilit siya ni Choji. Nahihiya si Chocho kasi tinatawag siya ng tatay niya. Sabi niya, hindi daw siya katulad ng tatay niya, kaya tinanong niya si Sarada kung kamukha ba niya ang tatay niya. Sabi ni Sarada, di pa niya nakikilala ang tatay niya. Sa bahay, tinitigan ni Sarada ang picture ng tatay niya at parang lumalabo na ang paningin niya. Habang kumakain sila, tinanong niya si Sakura tungkol kay Sasuke, pero nainis siya kasi puro walang kasiguraduhan ang sagot. Nag-research siya tungkol sa Uchiha, tapos kinulit niya si Sakura ng mas malalim na tanong, pati kung kasal ba talaga sila ni Sasuke. Nagalit si Sakura, sumigaw, at sinuntok ang lupa kaya natakot si Sarada. Nagsorry naman siya at sinabing konektado pa rin sila ni Sasuke. Pero dahil sa suntok niya, gumuho ang bahay at nahimatay siya kaya dinala siya ni Shizune sa ospital. Habang naghahanap ng mga litrato sa guho ng bahay, natuklasan ni Sarada na yung picture ni Sasuke ay kasama pala ang Taka, at nagtataka siya kung sino yung babae na may salamin.
Sa ospital, tinanong niya si Shizun tungkol sa kapanganakan niya kasi walang record nito sa kahit anong hospital sa village. Sa isang diner, sinabi ni Chocho kay Sarada na feeling niya hindi daw sina Choji at Kari ang tunay niyang magulang. Hindi siya pinansin ni Mitsuki. Kaya nagyaya si Chocho na maghanap ng totoong magulang nila. Na-inspire si Sarada at naisip niyang hanapin si Sasuke at tanungin siya mismo. Sa ibang lugar, biglang lumabas si Sasuke mula sa isang portal at inatake siya ng isang nakahood na tao. Nagbanggaan si Sasuke at yung hooded na tao na umatake gamit ang Kusarigama. Hinarang ni Sasuke gamit ang espada niya, nilagyan ng Chidori at dumaloy sa espada at weapon ng kalaban kaya nahulog ito. Lumabas na maliit na maputlang bata na may Sharingan at suot ang Uchiha Crest tapos tumakbo palayo. Si Sarada naman, dumiretso sa opisina ng Hokage para tanungin kung nasaan tatay niya. Natanggap ni Naruto ang mensahe mula kay Sasuke sa pamamagitan ng Hawk tungkol sa batang may Sharingan. Kinausap ni Naruto si Kakashi. At hinala nito na baka konektado ang bata sa isang tao. Yung batang si Shin pumunta sa hooded man na nagtanong tungkol kay Sasuke at gustong patayin ito kasi pinatay daw nito si Itachi. Pagdating ni Sarada sa opisina, narinig niya si Naruto na aalis para personal na makita si Sasuke. Uwi agad si Sarada at nadatnan si Sakura na nakahiga pa rin, himatay mode. Nagpalit siya ng damit at umalis ulit. Sa gate, nasalubong niya si Chocho. Si Naruto naman, inutusan si Shikamaru na ipaalam kay Boruto na sorry siya. Tapos umalis. Dumating si Boruto dala ang lunch na pinapadala ni Hinata. Inalok ni Sarada na siya na ang magdala ng lunch kay Naruto, kaya lumarga na sila ni Chocho. Habang umaalis sila, may nilalang na may Sharingan na nanunood. Inutusan si Shin na dukutin si Sarada. Hinaharang ni Shin sina Sarada at Chocho at nakipagbugbugan. Bago niya mapatay si Chocho, dumating si Naruto. Pinakita ni Shin ang Mangekyou Sharingan kaya pumasok si Naruto sa Six-Path Sage Mode. Nagpa-sneak attack si Shin gamit ang mga weapons na kontrolado niya pero nasalag lahat ng chakra arms ni Naruto. Umiwas si Shin, tapos inutusan siya ng Sharingan creature na umatras. Napaisip pa si Chocho na baka si Naruto tatay niya. Dahil delikado bumalik agad sa village, pinasama na lang sila ni Naruto. Bago sila umalis, binigay muna ni Sarada ang lunch. Habang naglalakbay, kinuwento ni Naruto kay Sarada tungkol kay Sasuke at kinumpara siya sa parehong magulang niya. Pagkalapit nila sa Ridge Tower kung saan dapat magkita sila kay Sasuke, palihim na lumayo si Sarada at tumakbo pa una. Sa sobrang excitement na makita ang tatay niya, nagising bigla ang Sharingan niya. Pagdating niya, nakita siya ni Sasuke at agad naglabas ng espada, tinanong kung kasama ba siya ni Shin. Si Shizun nagsabi kay Sakura na sinundan ni Sarada si Naruto para makilala si Sasuke dahil na-curious siya sa picture ng taka. Umaasa si Sakura na hindi sana madamay si Sarada sa mga gulo ni Sasuke. Samantala, sa Ridge Tower, nilapitan ni Sasuke si Sarada pero tinawag siya nitong tatay, kaya napa-WTF siya. Dumating si Naruto kasama si Chocho, tapos tinanong ni Sasuke bakit may mga bata siyang dala. Si Chocho naman nagduda kung siya ba talaga ang tatay na kilala niya. Sinabi ni Sarada na nalaman niya na makikipagkita si Naruto kay Sasuke kaya sumunod siya para itanong kung si Sakura ba talaga ang tunay niyang nanay. Nag-uusap sina Sakura at Shizun tungkol kay Sarada at kung paano tinago ang ilang bagay tungkol sa tatay niya tulad ng pagiging kalaban dati ni Sasuke ng Konoha. Sabi ni Shizun, dapat magtiwala pa si Sakura kay Sarada. Hinarap ni Sarada si Sasuke at tinanong kung bakit lagi siyang wala at kung sino yung babae na may salamin sa picture. Dahil ayaw magbigay ng matinong sagot si Sasuke, nag-walkout si Sarada. Naalala naman ni Sasuke at Naruto nung iniwan ni Sasuke ang village para maghanap ng mga banta na konektado kay Kaguya. Na-classified info pa noon. Si Tatay Shin naman nagdeklara ng pagbabalik ng Akatsuki sa harap ng mga clone na Shin. Si Chocho nag-alok ng chips kay Sasuke para i-share kay Sarada pero bigla may nasense si Sasuke. Dumating sina Shin at tatay niya para umatake kina Naruto at Sarada, pero chill lang si Naruto at na-block agad. Si Sasuke nag-deflect ng mga weapon na kinokontrol ni tatay ni Shin, at hinawakan pa espada ni Sasuke para ma-attack siya ni Shin. Nag-switch si Sasuke ng pwesto kay Shin. Tapos gumamit ng fire release sa kanilang dalawa. Depensa si tatay ni Shin gamit ang mismong anak niya bilang shield. Sabi pa niya na siya si Shin Uchiha at si Sarada ang hinahanap niya. Na-stalk ni Naruto gamit chakra arms ang dalawang Shin, pero habang distracted lahat, tin-teleport ng creature yung dalawang Shin palayo. Sinubukan din itong kunin si Sarada, pero napush siya ni Sakura at siya ang na-teleport kapalit. Pagdating ni Sakura, napalibutan siya ng madaming Shin sa base nila. Di maramdaman ni Naruto si Sakura o ang mga kalaban, kaya naisip niya na baka sobrang layo nila o nakatago sa loob ng barrier.
Si Sakura naman inalok si Shin na gamutin ang na-injure na bata, pero sinabi ni Shin na lahat sila ay clones galing sa ngipin at tisyo ng nervyos niya, at dati siyang alagad ni Orochimaru. Kontrolado ni Shin ang mga weapons at binuksan ng sugatang clone, sabay pinatay. Naisip ni Naruto na baka may kinalaman si Shin kay Orochimaru, naalala pa niya ang usapan nila ni Kakashi. Sabi ni Sasuke, tama kasi yung braso ni Shin na puno ng Sharingan mukhang gawa ni Orochimaru. Pero duda si Naruto na kay Orochimaru dinala si Sakura kasi bantay sarado siya ng mga shinobi ng Konoha. Sabi pa rin ni Sasuke na kailangan nilang puntahan si Orochimaru para mas maintindihan si Shin. Nalungkot si Sarada kasi parang walang pake si Sasuke kay Sakura, kaya sinabi ni Sasuke na kung gusto niyang maging shinobi, huwag siya magpadala sa feelings pag nasa mission. Nagbigay si Chocho ng chips para gaman ang vibes. Sabi ni Naruto isama na lang ang mga bata kasi si Shin mismo hinahabol din si Sarada, sabay bulong sa kanya na baka makita niya yung mga tao sa picture kay Orochimaru. Si Shin naman, kinuwento kay Sakura ang pananaw niya tungkol sa buhay, kamatayan at evolution. Sabi niya, ang peace daw ay sagabal sa pag-level up ng mga shinobi at paggawa ng bagong jutsu. Binayda pa niya ang Akatsuki kasi daw nagdala ng conflict na nagpapalakas sa shinobi. Natapos na rin siya mag-transplant ng organs mula sa patay na clone papunta sa sarili niya. Dumating sina Naruto sa hideout ni Orochimaru, sinalubong sila ni Yamato. Pinangunahan sila ni Sasuke papasok at nakita nila sina Jugo at Suigetsu na agad nakilala ni Sarada galing sa picture. Lumabas si Orochimaru at tinanong ni Sasuke ang koneksyon niya kay Shin. Dinala sila ni Orochimaru sa ibang kwarto at nagkwento tungkol sa background ni Shin bilang dating test subject at mga plano nito. Hinailan ni Sarada si Suigetsu sa tabi at tinanong tungkol sa babae sa picture. Pinagawa niya ng DNA test gamit ang pusod na gamit ni Karen. Nagmatch ang resulta. Narinig ni Naruto at sinermonan si Suigetsu kasi gulo daw ang ginawa niya. Pinakalma niya si Sarada pero nagalit ito nang banggitin niya ang pagligtas kay Sakura at deny ang ties niya kay Sakura. Napansin ni Naruto ang Sharingan niya kaya binigyan siya ng salamin para makita. Sabi ni Sarada hindi raw niya gets ang sitwasyon niya. Kaya naalala ni Naruto ang sarili niyang bonds. Tinanong niya si Sarada kung may feelings pa siya kay Sakura at na-realize niya na gusto pa rin niyang iligtas si Sakura. Bumalik siya sa grupo sa labas. Nabanggit ni Orochimaru na posible nang patay si Sakura pero sagot ni Sasuke na hindi mahina ang asawa niya. Si Shin naman, sinabi kay Sakura na hindi deserving si Sasuke sa Uchiha name at balak niyang patayin ito at kunin ang Sharingan. Kinuha ni Sasuke sina Naruto, Sarada at Chocho sakay ng Susanoo. Dahil nalaman na nila ang kinaroroonan ni Shin mula kay Orochimaru. Nakasakay sina Naruto, Sarada, at Chocho kay Sasuke gamit ang Susanoo papunta sa hideout ni Shin. Habang lumilipad, iniisip ni Sarada ang relasyon ng magulang niya. Hinawakan ni Naruto balikat niya kaya naisip niyang saka na lang siya magdrama kapag safe na si Sakura. Sabi ni Sasuke, malapit na sila, tapos pina-check niya kay Naruto kung nandun sina Sakura at kalaban. Sa loob ng hideout, nagmamagaling si Shin na siya raw magpapatuloy ng kagustuhan ni Itachi at ng pangalan ng Uchiha sa pamamagitan ng pagbuhay sa Akatsuki at paggawa ulit ng gulo. Ginawa pa niyang braso yung mga espada niya. Hindi nasok si Sakura, kaya suntok siya sa sahig at wasak halos buong kwarto, nagdeklara ng war mode. Pagdating ni Sasuke at tropa, inambush sila ng mga clone ni Shin. Pumasok agad si Sarada, sinundan ni Sasuke. Naiwan si Naruto para lumaban at bantayan si Chocho. Sa loob, bugbugan na si Sakura at Shin. Nadali si Sarada ng trap pero niluto ni Sasuke gamit apoy jutsu. Bato si Shin ng shuriken kay Sakura pero dumating si Sasuke, block gamit Susanoo. At sinabi na iuuwi niya si Shin sa Konoha. Tumayo ang isang clone sa gitna, ready si Sasuke na hiwain siya pero pinalusot ni Shin yung atake at tinamaan si Sasuke. Takbo si Sakura papunta kay Sarada, switch places sila ni Sasuke kaya nabigyan si Sakura ng suntok kay Shin. Sa labas, nung nakita ng mga clone na hirap na si Shin, umatras sila at sinundan ni Naruto at Chocho. Plano sana ni Shin gamitin sila pang distract pero nagrebelde ang mga clone, sabi nila sila na mag-e-evolve kasi hina na siya. Dumating mas maraming clone, iba-iba hitsura. Gusto sana ni Shin mag-power ng hayop para makatakas kasama si Sakura pero agad pinaalam ni Sasuke kay Sarada. Tumalon si Sarada at suntok patay sa hayop. May sumaksak kay Naruto pero nablock niya at nag-flex pa siya ng konting Kurama power kaya nagulat lahat ng clone at napatahimik. Sa bandang huli, bagsak si Shin at patay na dahil sa sugat niya. Nag-decide si Naruto na ituring bata ang mga clone at turuan ng tama at mali. Compliment si Chocho kay Sarada na malakas siya.
Tanong ni Sarada kay Sasuke kung may love nga ba siya kay Sakura, sagot niya, siya mismo ang proof ng connection nila. Dinala ang mga clone sa Konoha Orphanage, si Kabuto nag-aalaga, gusto niya bawat isa may sariling identity. Si Chocho naman sad kasi di pa rin nakita tatay niya, pero nung pauwi na, nakita niya si Choji na pumayat at di niya nakilala. Nung sinabi ni Ino na yun nga tatay niya, na-shock si Chocho at gusto magpaturo sa kanya. Sa hideout ni Orochimaru, binanata ni Karen si Suigetsu kasi nagulo niya si Sarada at inexplain na yung umbilical cord na tinis niya ay kay Sarada mismo kasi siya tumulong sa panganganak ni Sakura. Sa dinner, sinabi ni Sakura kay Sarada na totoong anak niya siya, kaya nagsorry si Sarada. Kinabukasan umalis ulit si Sasuke pero this time mas okay na sila ng loob ni Sarada. Later sa academy, sinabi ni Sarada kay Boruto na gusto niyang maging Hokage. Nakatingin si Naruto sa isang puno na wasak tapos sabi niya kay Shikamaru na yun na lang ang natira mula sa isang atake noon. Tinanong ni Shikamaru kung ready na lahat para sa 5-cage summit at oo naman sagot ni Naruto. Si Iwabi at Metal nag-spar habang nag-aaway kung sino pinakamalakas na cage tapos aksidenteng napa-knockout si Shino. Si Boruto at Shikadai nag-usap tungkol sa summit bilang family chika na ikinatuwa ni Inojin. Pinabilib ni Sarada mga kaklase niya gamit ang Shuriken skills. At sinabi na gusto niya maging Hokage. Nagtaka si Boruto bakit biglang nagbago isip niya kasi dati tinatawanan lang niya ang mga shinobi. Umiwas si Sarada at nilate si Boruto. Habang nagbabangayan sila, biglang sumabat si Mitsuki na bagay silang maging couple kaya pareho silang nahiya. Halos mabuking ni Chocho na may Sharingan na si Sarada pero agad siyang pinatigil ni Sarada. Nagtry si Boruto na kunin si Shikadai at Inojin para mag-graffiti sa Hokage Rock habang may summit pero deadma sila. Sinabi ni Sarada kay Chocho na binalaan siya ng nanay niya tungkol sa Sharingan at gusto niya munang matutunang kontrolin bago ipakita sa iba. Tuloy pa rin si Iwabi at Metal sa chika tungkol sa 5-cage habang nanunood sa TV ng pagdating ng mga ito. Hirap si Sakura sa pag-unpack ng gamit sa bago nilang bahay. Pinanood ni Boruto ang speech ng tatay niya. Tinulungan ni Chocho si Sarada mag-train at ipinakita ni Sarada na nakopya niya ang shadow clone technique ni Boruto pero bigla siyang natambak kasi naubos chakra niya. Nasalo siya ni Konohamaru at pagbangon niya, tinanong agad tungkol sa Sharingan. Pinaliwanag ni Konohamaru ang basic powers ng Sharingan. Nang malaman niyang gusto ni Sarada maging Hokage, tinuring niya itong rival. Sinabi rin niya na ang pagiging brat ni Boruto at ayaw sa Hokage title ay dahil gusto nitong makilala hindi lang bilang anak ni Naruto. Naintindihan na ni Sarada si Boruto at nagdesisyon siyang tulungan siyang lumaki mula sa pagiging isip bata. Sa isang closed meeting, sinabi ni Naruto sa mga cage ang tungkol sa mga bagong pangyayari at tungkol sa ibang dimensions. Ipinaliwanag niya na gumawa si Kaguya ng White Zetsu bago ang digmaan bilang paghahanda sa isang malaking kalaban. Nag-aalala ang mga cage kung kailan darating ang next enemy, lalo na't mahina pa ang bagong henerasyon sa laban. Sabi ni Gaara, matagal ng concern yun, pero darating din ang time na malalampasan ng bagong henerasyon ang matatanda. Habang nakatingin si Sarada sa Hokage Rock, nakita niya si Boruto na papunta para mag-vandalize. Sabi ni Naruto, pwede umasa ang kasalukuyang henerasyon sa mga kaibigan nila para lumaban at mag-training. Habang nagsasalita siya, nag-spar sina Sarada at Boruto. Na-impress si Boruto sa lakas ni Sarada kaya tinihil niya ang laban, pero syempre tinuloy pa rin niya ang pag-vandal sa bato. Na-alert si Naruto at napa-facepalm sa inis.